Ngayon ay pag-usapan natin ng different forms of society. Kapag sinabi nating different forms of society, ito yung mga next, horticultural societies. Simplehan lang natin, pag sinabi nating horticultural societies, sila yung mga nagtatanim. Natutunan na nilang magtanim ng sarili nilang pagkain sa panahong ito. Okay? Develop a society that uses sand tools to raise crops. Ibig sabihin, nakaka-develop na sila o nakagawa na sila ng mga pangbungkal ng lupa. Nakakagawa na sila ng mga siguro ng mga panahong yun, nakakagawa na sila ng maaari nilang ipaligid sa halaman ng ang mga halaman ay maprotektahan. Gumagamit sila ng mga tools na kanilang naimbento, nakuha sa kanilang paligid na ginagalawan, na ginagamit nila upang magbutas at magtanim. Okay? People no longer depend on the gathering of edible plants. Hindi na daw sila namumulot ng mga halaman na maaaring kainin sa kanilang ginagalawan. Natuto ng mga tao maging dependent sa isang lugar, hindi na rin sila nomadic, hindi na palipat-lipat sapagkat natutunan nilang magtanim doon na sa lugar na kanilang kinabibilangan. Okay, sabi ganyan, transfer only from one area to another when there's a need for it, such as in depletion of the land resources or shortage in water supplies. Ito lang, pag kasi nomadic, laging lumilipat. Dito, sa horticultural societies, lumilipat lang sila gawa ng pangangailangan na walang supply ng tubig, walang supply ng maayos na matabang lupa na maaaring pagtaniman. Okay? Appearing almost the same as the horticulturalists are the fishermen and herdsmen. Okay? Hindi na natin ito pag-uusapan ng masyadong matagal. Fishing societies, alam na natin ito, nakapermanente lang sila sa isang lugar kung saan mayroong isda na maaari nilang hulihin. Hindi sila masyadong nakadepende sa pagtatanim at hindi sila masyadong lumilipat-lipat sapagkat ang kanilang pinagkukunan ng kanilang pagkain ay ang lugar na kanilang ginagalawan. Ang lugar kung saan sila ay nangingisda. Next, herding societies relies on the domestication breeding of animals for food. Domesticating animals allows for a manageable food supply than do hunting and gathering. Natutuhan na rin nilang mag-alaga ng hayop. At yung hayop na ito ay kanilang pinapataba, pinaparami, nang sa gayon ay mapakinabangan. Ito ay magawang pagkain, makatulong sa pagtatrabaho. Tulad ng pagbubungkal ng mga lupa kung sila ay nakatira sa mababa or sa kapatagan, at kung sila naman nakatira sa mga medyo bundok ay ginagamit lang mga ito bilang kanilang pagkain. Okay? Hindi sinasabi na kapareho kasi sa horticultural, pagtatanim ang kanilang kinabubuhay. Kamukha lang daw ang fishing society at herding society ng sa horticultural society. Ayan yung example ng image para makita ninyo. Permanente na yung kanilang tinitirahan. Mapapansin nyo, nag-e-evolve na rin yung kanilang pananamit.